Good day, everyone. So today we are going to have a very short orientation on the implementation of homeroom guidance program for school year 2024-2025. Naka-receive po kasi tayo ng maraming tanong kung paano natin i-implement ang homeroom guidance program para sa taong ito at kung ano ba yung mga gagamiting modules, paano ba yung scheduling and all. Especially that during the Matatag training, I believe you were oriented that homeroom guidance modules or the homeroom guidance period is only given 40 to 45 minutes. So it means to say from 1 hour before, na-limit na lang siya into 40 minutes. I know na meron ng ginagawang new policy o guidelines ang DepEd, pero up to this moment, up to this time, wala pa silang new issuances on the policies that we need to follow. Pero, meaning to say, ang kailangan pa rin nating i-follow na guidelines is yung DepEd Memorandum or DMOUCIS 2021-346 or the revised implementation of homeroom guidance during crisis situation for school year 2021-2022 and is dated August 25, 2021. So, ang ibang division, nag-i-issue na lang sila ng mga memo or reiterating the implementation of homeroom guidance and even yung reporting, and using of the different homeroom guidance assessment tools. So may mga nagtatanong din sa akin, ano ba ma'am, since I am a new teacher, ano ba ang gagawin ko? Paano ko ba i-implement ang homeroom guidance? Saan po ba ako magsisimula? Okay, so tingnan natin, unahin natin yung schedule. Ano ba yung schedule ng homeroom guidance? So sabi ko nga, from 1 hour ginawa na lang itong 40 or 45 minutes. So, tingnan natin yung mga schedule. Itong schedule na ipapakita ko sa inyo, kung mapapansin ninyo, may mga nakalagay ditong school year. Okay? Ginawa ito school year 2020-2021, pandemic pa. And ang mga modules, ang mga existing modules natin ay pang-pandemic ito, Kaya nga mga self-learning modules. So, pero, since wala pa namang binibigay na new policies, ibig sabihin, kailangan pa rin natin ibigay yung mga modules. Pero ako, sinasuggest ko sa mga teachers namin, para hindi na sila mag-print ng mga modules, is mag-conduct na lang sila ng mga homeroom guidance classes. Pero, ginagamit pa rin yung mga modules. Pwede naman yon, So, kasi hindi na naman tayo, ang mode of classes naman natin is face-to-face na. So, hindi na naman tayo modular para makatipid din sa printing ng mga materials because we know na napakarami ng mga modules na to. So, mag-conduct na lang sila ng classes at i-base na lang nila yung mga objectives nila doon sa HG MELCs or Homeroom Guidance Most Essential Learning Competencies. And pwede naman yun kakandak niyang lesson is galing mismo doon sa module. So, nandun na naka-ready na. Okay, like for example, for first quarter, ito yung mga schedules natin. Okay, if you're a teacher from, so may nakalagay dito from kinder hanggang grade 12 ang mga modules natin. Like for example, for grade 7, kung grade 7 teacher ka or advisor, you have to give this 4 modules. Okay, sa loob ng isang quarter. Ganun lang naman kasimple po yun. So, nakalagay din dito kung hanggang kailan natin i-run, i-conduct yung lesson sa mga modules. So, kung nakalagay dito sa grade 7 modules 1 and 2, expected na week 4, dapat tapos ka na ng module 2. Dahil pag week 5, you have to give module 3 and for week 7, module 4. Okay. And the same thing, ito po yung schedule natin for second quarter. And this is our schedule for third quarter. Post nyo na lang po kung kailangan nyo, screenshot nyo. And this is our schedule for quarter 4. Okay. So, kung maaalala nyo din, meron din tayong mga available na mga homeroom guidance modules. Nasa isang drive siya, okay? Makikita natin siya kung wala pa kayong copy, just let me know para pwede ko kayong mabigyan ng copy. Okay? Pero meron isang drive na nakalagay na yung lahat ng mga modules from kinder to grade 12.
So, as you can see, paano ba namin ibibigay? Ang dami-dami, ang haba-haba ng mga modules. As I've said, you can print it, you can let your students answer it, or pwede naman na ikaw na mismo yung mag-conduct ng lesson na naka-base pa rin doon sa HGMELCS. So tingnan natin yung HGMELCS, for example, para sa grade 7. For quarter 1, as you can see, ang most essential learning competency niya is to describe different effective learning methods being employed and demonstrate ability to independently deal with the personal tasks and actively participate in school activities. So, yan po yung nakapaloob sa modules 1 and 2. Okay? So, for module 3 and 4, about na valuing oneself and respecting individual differences and gaining understanding of oneself and others. So, dapat ito po yung makuha ng mga bata ng mga learning competencies, determining the importance of oneself as part of the family and community, exhibit self-discipline. Dapat alam nila kung paano i-manage ang kanilang mga personal changes towards self-appreciation, value the similarities and differences among the culture, beliefs, view, and values of others, and strengthen the relationship of others by responsibly fulfilling familial duties. Okay. I just don't know kung tama ito or updated, pero I guess may mali sa pagkaka-encode kasi kung napansin niyo dapat ang grade 7 ito kasi nakalagay is grade 7 to 10 pala. Pero for grade 7, kung makikita niyo dun sa table, sabi ko nga hanggang week 4 lang yung modules 1 hanggang sa week 7 hanggang module 4 lang. Okay. So pero nakalagay dito first quarter, okay, hanggang week 8. Okay, you're just going to follow yung mga modules na makikita po natin. Pero kung kailangan na mag-conduct kayo ng homeroom guidance classes, not just by giving the self-learning modules, mas maganda. Dahil may face-to-face na tayo, may interaction na tayo with the students. So, pwede naman na i-modify natin yung way ng pagbibigay natin ng mga ng homeroom guidance sa ating mga estudyante, 'di ba? Mas magiging effective ito kung magkakaroon pa rin kayo ng discussion, pero still naka-align pa rin doon sa HGMELCS. Hindi tayo lalabas doon, May objectives pa rin tayong ita-target, and pwedeng yung objectives ninyo manggaling mismo doon sa modules. Makikita nyo naman doon sa modules. So like for example, so tingnan natin ang sample ng module for grade 7. May nakalagay naman dyan na learning objectives per module. So ang goal natin is ma-achieve itong learning objectives na to. Pero yun nga, mahaba kasi kung ifa-follow talaga natin itong buong module. Pero kung ikaw na mismo ang magle-lesson nito, mas mapapadali, di ba? So for learning objectives, for example, for grade 7, ito ang mga learning objectives natin. Dapat ma-describe nila yung proper time management, study habit, plan, demonstrate effective study habits, and value good study habits and attitude at home and in school. So, pwede nyo nang i-lesson yan. Kayo na mismo yung magbigay nito sa mga estudyante ninyo through face-to-face discussion. And pwede ka namang pumili na lang dito ng mga topics or ng mga activities na ipapagawa nyo sa kanya. As long as, sabi ko nga, hindi naman kayo lalabas sa objectives, pwede nyong i-discuss ito, yung different tips to develop effective study habits. Dito kayo mag-focus and just give the remaining activities as an assignment, okay? So, pwede nating i-modify yon. Kasi ito pong module na to ay self-learning modules ito na pang-pandemic pa. Okay? So, I hope po na nalinawan tayo kung paano natin ibibigay ang homeroom guidance program para sa taong ito. And let us just wait for the new memo kung meron man para mas maintindihan po natin ng maigi. Hopefully, magkaroon ng bagong issuances on the implementation of homeroom guidance program for this school year. Thank you so much and God bless everyone.